Magandang araw, ako si Mark at ito ang Micro City News Network na nag-aatid sa inyo ng mga balitang may kaugnayan sa ekonomiya at sa ating pang-araw-araw na buhay. At ako naman si Valerie. Sa ating pangunahing balita ngayong araw, patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas sa Pilipinas. Dahil dito, maraming mamimili ang napipiliting pag-uwi ng kanilang paggastos upang mapagkasya ang kanilang budget. Upang alamin ang sitwasyon sa mga pamilihan at koneksyon nito sa mga konsepto ng economics, dumako tayo sa ating field reporter, Steven. Maraming salamat, Valerie at Mark. Ngayon, narito tayo ngayon sa isang palengke kung saan marami sa mamimili ang nagrereklamo tungkol sa pagtaas ng presyo ng bigas. Ayon sa mga tindero, nababawasan ang supply ng bigas dahil sa mga problemang nararanasan sa produksyon at distribusyon. Dahil dito, tumataas ang presyo ng bigas sa merkado. Ito ay isang halimbawa ng konseptong scarcity o kakapusan kapag limitado ang supply ng isang produkto o serbisyo. Ngunit mataas sa pangangailangan, tumataas din ang presyo nito. Ngayon naman, ay kakausapin natin ang isang mamimili ukol dito. Bilang isang mamimili, ramdam ko din yung pagtaas ng presyo ng bigas. Dati nakakabili kami ng isang sakong bigas pero ngayon 5 kilo na lang ang binibili namin. Maraming salamat, Monica. Ipinakita ng kanyang karanasan kung paano naapektuhan ng consumer behavior kapag tumataas ang presyo ng isang produkto. Nagbabago ang paraan ng paggastos ng mga tao. Balik sa studio. Maraming salamat, Steven. Mula sa pananaw ng economics, may papaliwanag ang sitwasyong ito gamit ang ilang konsepto. Una ay ang supply and demand. Kapag bumaba ang supply ng bigas ngunit mataas pa rin ang demand, tumataas ang presyo nito. Ikalawa ay ang basic economic concept ng scarcity o kakapusan. Dahil limitado ang mga mapagkukunan at produkto kumpara sa pangangailangan ng tao. Ikatlo ay ang market structure. Ang market structure ay tumutukoy sa paraan ng pagbibenta o ay kumpetensya sa mga negosyo sa merkado. Sa industriya ng bigas, marami nagtitinda at nangingiligya. May hamping ito sa effective market kung saan maraming negosyo ang nagbibenta ng magkatulad ng produkto. Ngayon pa man, kapag kulang sa supply, maaari maapektuhan ng presyo sa merkado. Makikita natin na mga konsepto ng economics ay bahagi ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat, Albertine. At ngayon naman, pakinggan natin ang pananaw ng isang may-ari ng tindahan. Bilang isang may-ari ng tindahan, kailangan din namin itaas ang presyo ng bigas. Kapag tumataas ang presyo ng aming supply mula sa mga supplier, mahalaga rin ang kompetisyon sa merkado. Dahil kailangan naming magbigay ng tamang presyo upang patuloy na makabili ang aming mga customers. Sa balitang ito, nakita natin kung paano nakakapekto ang economics sa ating pang-araw-araw na buhay. Naunawahan natin ang mga konsepto tulad ng basic economic concepts, supply and demand, and market structures, at kung paano nito naapektuhan ang presyo ng mga produkto. Mahalagang maunawaan natin ang mga konseptong ito upang maging responsable at matalino mamimili. At yan ang aming ulat para sa araw na ito. Ako si Mark. At ako naman si Valerie, nagsasabing maging matalinong mamimili at unawain ang ekonomiya ng kakaapekto sa ating buhay. Magandang araw.